niya. Hindi ko talaga maintindihan ang pinagsasabi niyan. Maliwanag na ang PDP may sariling lakad, may sariling mga kandidato, hinding-hindi si Bongbong. Nag-umpisa kami mag-usap-usap sa isang GC noong September 7. Nag-uusap na kami, pero nag-decide ako, mag-GC na tayo. At sa awa ng Diyos, kahapon, sa yamot ko, sa inis ko dyan, sa sinungaling na yan, na hanap ko ang aking lumang cellphone, andito. At as usual, Samsung na may note. At nakita ko yung aming pagte-text. Yan, nabuo ang isang grupo kasama ng ilang kamag-anak, na kamag-anak rin ni Inday, kamag-anak rin namin. Makikita nyo, September 8, dineklara na Go Duterte na ang standard bearer. Walang Bongbong, walang Sara. Ang sinungaling talaga. Pagkatapos, September 10, sabi nga, duda na si Presidente o si Sara ay tatakbo. Sinabi ni Mayora noon na silang mag-ama may deal. Isa lang ang tatakbo sa kanila sa national. Hindi ko maintindihan ang mga claim nitong taong ito. Tapos, in-endorse, September 19, magulo talagang panahon na yun eh. Si Pacquiao naman ang in-endorso. September 28, nag-usap-usap kami sa bahay, andyan si Bongbong, yung kamag-anak namin, si Mike Acevedo Lopez, kamag-anak namin ng mga Duterte. Hindi ko maintindihan, may lola yung nanay ko na lola rin ni PRRD. Ang sabi, Bongbong will file. Ako to, text ko to, nakita ko eh. He will file October 6 as instructed. Pero sana somebody will file as his VP. Kasi nakakatawa naman, walang katandem. Yun ang pinapaliwanag ko kay VP Sara Mayora noon. Still hoping you will run and he will slide down to VP ASAP. Ewan, ganon. Ngayon, ang sagot naman ni VP, tulad ng sinabi niya sa media, naku, ang usapan namin ni PRRD, VP na siya sa PDP, ako, mayor na. At yun nga ang nangyari. The same day, VP Sara, then mayor, filed her COC as Davao Mayor. Diba, nangyari yon. Pagkatapos, eto, October 6, si Bongbong nag-file candidacy for president at ang maliwanag, mag-isa lang siya. Kasi eto nga, inaasam-asam namin na si Mayora pa rin ang kanyang katandem. Pero itong Madriaga dyan sa Congress, sabi niya na si PRRD daw, sinabi sa kanya noong November 21 na si BBM tatakbo at si Sara ang VP. Anong kasinungalingan yan? October 6 pa lang nag-file na si Bongbong na mag-isa. Kaya magtataka ka talaga. Maalala po ninyo na nung pagkatapos nun, ayan na yung kay Bato. Maalala ninyo, biglaan pinatakbo si Bato at para siyang seat warmer lang at ang inaakala ng tao si Bongo at saka si Presidente Duterte ang kanyang VP. Huwag nilang ginugulo ang kwento. Talaga naman, maliwanag to. Hindi ko maalala ito pagkat hindi ako sang-ayon. Ang nangyari sa October, pag-file ni Bongbong, pinatawag siya ng PDP sa palasyo. Yun ang totoo. Hindi yung sinasabi ni Madriaga na kaming magkapatid, pumunta kay PRRD para mag-term sharing deal. Walang ganon, walang alam si PRRD, kasi nungalingan yun. Ang nangyari, nung nag-file si Bongbong, tinanong siya ni PRRD, tatakbo ka ba? Tapos sabi niya, oo, nag-file na po. Nandun yung PDP, si Alcusi, si Bongo, si Medialdea yata. Wala ako Kasi ayokong pumunta si Bongbong, sabi ko sa kanya, hoy, wag kang pupunta dyan. Sabi niya, nakakahiya naman ang nagpapatawag sa Pangulo. Sabi ko, kukuyugin ka lang ng PDP, pipilitin kayo. Wag ka nang pumunta. Tapos, napakiusapan yata at pumunta siya nung una
Second time, pumunta rin siya. Pinatawag na naman siya kung talagang ayaw niya. Dalawa lang option. Manatili siyang presidente, pero ang kanyang vice president si Bongo, ang buong cabinet hawak ni Bongo. Parang ganun yung kwento. Hindi ko maalala kasi yun nga, hindi naman ako sang-ayon doon sa pagpunta niya. Tapos, yung isang option, Bongo for president, si Bongbong na lang ang vice. Parang gano'n ang pinag-uusapan ng PDP. Si presidente, tinatanong ko si Bongbong, anong sabi naman ni PRRD? Sabi niya, wala naman sinasabi masyado, sinabihan na lang akong good luck kung tatakbo ka. Parang gano'n. Sabi ko, umuo ka ba o hindi? Sabi niya, ano pang gagawin ko? Di umuo ka. Wala naman siyang imik. Later on, ang pagkasabi ng mga PDP, parang nagkasundo na daw sila ni Bongbong at na-onse raw sila. Pero wala ako doon. Kwinento lang ni Bongbong, pagkatapos ng meeting niya, pumunta sa bahay namin. Ngayon, tuloy-tuloy, pursigido pa rin ako na si VP Sara ang maging katandem ni Bongbong. Kinukulit ko siya. Tapos, nung bandang October 27, kasi nga nabalitaan na pinapatawag ng PDP si Bongbong, nagtatanong, sure ka ba na aatras si BBM sa PDP talks? Ayan, andito sa telepono ko. Andyan, nakikita ba? Ayan. Oo nga, grabe sa media. Hindi ko naman iniinsulto yung PDP, pero tapos na yung mga salita-salitang ganyan. Tapos, ang sabi ni Mayora noon, duda ko, mahina akong vice president. Sabi ko, mahina kang vice president kasi gusto naming lahat president ka. Magpa-survey ka. Kaya, nahanap ko nga, andito pa, pinaprint ko ulit yung mga survey. Nagpagawa pa siya ng survey. Hirap na hirap nga kami magpa-survey pagkat, eto nga, talagang undas nun eh. All Saints Day noon, ang hirap maghagilap ng tao, pero kahit papano nakapag-produce kami ng survey at nag-presentation noong November 3 na tama nga ang kutob niya, mahina siya bilang vice-presidente kesa sa presidente. Kasi na-disappoint yung mga Sara All. Alam naman natin yon. Pero sabi ko, malakas ka pa rin. Walang tatalo sa'yo. At yun, panay ang usap namin kung anong gagawin, kung anong dapat. At walang kinalaman to sa PDP at PRRD. May kanya-kanyang landas to eh. Talagang magulo nun eh. Makita ninyo, November 9, si Mayora nag-withdraw from the mayoralty race. Baste replaced her. So, hindi ko alam yung mga November 21 ng Madriaga na yan. Pagkatapos noon, makita ninyo ang ating vice-presidente nag-resign sa Hugpong. Ayun, November 10 din yan. Tapos, noong November 11, sa isang kasal ng anak ni Senator Revilla, si Inday Sara sumali sa Lakas CMD para meron na siyang national party. Naghahanda na siya. Ayun. Pagkatapos niyan, nag-happy birthday na naman siya sa GC, ano? Happy birthday, Senator Amy. Many, many happy returns. Tapos, tinatanong ako sa telepono, ano naman ang birthday wish mo? Sabi ko, birthday wish ko, same as last year, Inday for President. So, hanggang sa dulo talaga, pinagpipilitan namin na siya talaga. Ayun. Tapos, November 12, ang liwanag naman ng statement ng aking kapatid, no to possible term sharing. Kaya tumigil ang mga nagchichismis ng kalokohan. Bakit magti-term sharing? Pinipilit nga namin na yung buong term, ang pagiging Pangulo, para kay Inday. Makikihati pa siya. Saan naman kalokohan ng galing yon? This is not a good formula for stability. Tama yon. And the reason why 6 years is there is for the policies of government to continue. Ayan continue. And if we change government, magkakagulo. Ayan. Yan ang statement ni Bongbong, November 12. So, hindi ko maintindihan saan nagmula yan term sharing na kabulastugan na yan.
November 13 pa, Go takes over as PDP laban presidential candidate. Talagang walang kinalaman sa PDP, walang alam ang dating Pangulo. Ayan, November 14, very publicly, pikon na pikon si Presidente at hindi niya alam ang pangyayari. Kasalanan po namin yon. Sara did not consult him on her 2022 plans. Sasabihin ko ang rason, di ako makasuporta. Ayan, binabanatan na naman niya. Kita naman natin, November 14 na yan. Ewan ko kung saan yung kasunduan na pinagsasabi na kinumbinsi ni Bongbong o kinumbinsi si Bongbong, pati yung sinungaling, nagkabulbul na. I'm sure yung pagtakbo, desisyon ni na Bongbong. Totoo naman, ang kulit-kulit kaya namin. Tapos, November 16, sabi ni Nograles, wala nang Duterte go. November 16 din, talagang nag-iisip na kami ng kampanya kasi pumila na eh. So doon sa group chat, makikita ninyo, I like unity, power tandem yan. Sabi ko, uniteam. Tapos sabi, only team. Okay, ilabas ko na to. Uniteam na tayo. At doon nagmula yung unit team, November 16. Okay? So, hindi ko maintindihan yung November 21, nangangampanya na by November 21. Nako. Pero, hindi pa rin napapawi ang galit ni PRRD, November 18, bumabanat pa rin kay Bongbong. Asan ang pagkakasundo dyan? Tapos tuloy-tuloy na po, November 21, nasa Davao, nasa Mindanao, November 25, tuloy-tuloy na yung mga partido na sumapi. At finally, matagal to December 14, tsaka lang nag-withdraw at umatras si Bongo bilang presidente. Kaya gusto ko lang i-tweet itong mga kabuktutan na mga ito at sasabihin ko lang na pawang kasinungalingan ang pinagbibitaw ng Madriagang yan. Kung meron mang itinuro ang kasaysayan sa isang Marcos katulad ko, yun ay maging tapat sa bayan at sa iyong prinsipyo. Hindi nila kayang sirain si Inday dahil hindi siya gumawa ng ikasisira ng kanyang pangalan. Kaya gagamit sila ng taong wasak na ang pagkatao para subukan wasakin din ang vice-presidente. Oo, inaamin ko, ginamit ako at naging kasangkapan ng isang gobyernong taliwas ang pamumuno sa uri ng serbisyong bayang iminulat sa akin ng aking ama. Ito ang gobyernong nangako na pagpapatuloy ng nasimula ni PRRD, ni Presidente Rodrigo Roa Duterte, ngunit naging simula ng pagbagsak ng ating bansa. Kahit kailan, hindi ko kinonsinti at wala akong balak konsintihin ang kapatid ko. At kahit kailan, hindi rin naman ako tatahimik. Hindi ko hahayaang harap-harapan magsinungaling ang isang tao para matupad ang ambisyon ng iilan at tuluyang mailibing ang ating bayan sa korupsyon, sa kasakiman, sa walang saysay na pamumulitika kahit ngayon sa harap ng malupit na krisis. Bongbong, Pangulong Marcos, alam mo ang katotohanan. Andun ka, magkasama tayo. Kung hindi mo ito ipinag-uutos, walang dahilan para hindi mo itama ang kasinungalingan na ito. Huwag mong konsintihin ang mga politikong ginagamit ang sinungaling na si Madriaga.